Nako, matindi ho ito mga kababayan. Sa pambihirang pagkakataon, maririnig ho nating magsasalita itong si Senator Lito Lapid dyan sa plenaryo. Napakabihira ho nito, kaya naman sulitin ho natin ang pagtayo niya na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Ayun na nga, bago ho tayo magtungo dyan sa talumpati na yan, itong si Senator, palakpakan muna natin. Itong si Senator Lito Lapid, pasadahanong muna natin itong mga development kaugnay sa panggigipit ng administrasyon itong si Marcos Jr. para dito sa mga senador na tumatayo para sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. Ito, anticipated nyo na ho ito at alam ko talagang darating itong balita na to dito kay Senator Jinggoy Estrada. Kung hindi nagkaroon na rigo doon, siguro hindi pa darating tong balita na to pagka magbubutuhan na ng impeachment laban dito kay VP Sara, gagamitin din panggipit sa kanya ito. Kung sakaling umabot tayo sa punto na magkakaroon ng tsa-tsa, darating din itong panggigipit na to kay Senator Jinggoy Estrada. Ika nga, gusto ho ng mga siraulo, kontrolin ho itong mga senador na to. Dahil kasali ho sila sa ika nga nagpatalsik dito kay Tuta Soto. Ito, Ombudsman to file plunder cases against Jinggoy Estrada over flood control mess. Palakpakan. Walang bersamin, walang amin na pangandaman, di ba? Walang sino pa ba yung mga maiinit na pangalan diyan? Martin Romualdez, maya meron ho tayo dito. Ano pa ba balita PH? Ano pa ba latest? Ito ho mga kababayan. Ayan, di ba? Remulla, plunder charges versus Shell Villanueva in flood control kickback may be filed within 2 weeks. So, palakpakan. Darating hulat yan. Kundi ngayon, dahil hindi nila mapilit lumipat yung mga yan sa minority dito kay Tuta Soto. Ayaw nilang iboto itong si Wing Gatchalian para palitan itong si Senator Alan Peter Cayetano, talagang kailangan gipitin itong mga individual na to. Ito ang ating nakikita at ito rin ang nababasa ng ating mga kababayan dito sa mga kaganapan na to. Itong matindi ho dito mga kababayan. Yun na sinasabi ko dito, palakpakan. Pambihira ito. Kung doon sa naunang dalawa, ano ho yan? Plunder case yan, ha? Alam ko walang walang bail ata yan di ba? Dito kay Senator Joel, plunder case yan. Dito kay Martin Romualdez. Ano bang binida nitong si Ombudsman, Ombudsman set to file money laundering case versus Romualdez over budget irregularities. Sinasabi ko. Di ba? Money laundering lang. Diba? Money laundering. Totoo. Tama ho ang inyong mga nababasa na yan. Money laundering ho ang isasampang kaso dito kay Martin Romualdez. Gayong alam naman natin, kasama ho yan nitong si Zaldico na kumalikot, nagsingit at kung ano-ano pang kabalbalan sa nakalipas na 3 budget ng ating bansa. Sila hong dalawa ang naging kamay ng administrasyon ni Marcos Jr. dyan sa House of Representatives para maisagawa lahat ng insertion sa mga maanomalyang flood control project. Yan ho ang malinaw dito. Speaker of the House ho yan. Diba? Speaker of the House. Tao niya si Zaldico kaya hindi mo pwede sabihin na, teka lang. Sabi mo kay Zaldi, pwede mo sabihin kay Zaldi ko, teka lang, Zaldi, mali yan. Mayayari tayo dyan. Masyadong obvious yan. Pero ginawa pa rin nila. Ngayon, tanongin ho natin ang ating mga kasama dito sa PH Update kung walang pananagutan si Martin Romualdez kaugnay dyan sa mga kabalbalan na yan. At dahil dyan, ito na. Ito na, marami kasing lumabas na bali-balita kahapon sa SOCMED na etong si Senator Lito Lapid lilipat na sa majority. Panoorin natin to, okay? For the country. Your prayers are felt by both the minority and the majority. Mr. President, Senator Lito Lapid is seeking the floor. May I move that he be acknowledged, Mr. President? May I ask for silence? We want to listen to the legend. Senator Lapid. Salamat po, Mr. President. Legend Kaliwanag lang po, manifestation lang.
Tungkol po yung nangyari kahapon at marami pong kumakalat sa social media Oh, na ako'y lumipat na sa majority. Hindi po totoo yan. hindi totoo. Nanatili po ako sa minority. Anong, Tuta Soto, anong ginawa mo dito? Anong ginawa nyo dito? Bakit nyo pinaiyak? Pambihira, oo. At hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Zubiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Ngayon pala ay wala naman. Hiling ko lang po. Kung ano-ano kasing iniisip mo, Supremo. Akala ko pa naman talaga Supremo ka, may bayag ka. Anak na to ka, tiglop ka pala dito kay Tuta at dito kay Boy Tago. Dito sa Pambihira, Senado, oo. sana magkaisa tayo. Oh. Iwasan ang bangayan. Ang dami-dami natin bisitang pari dito. Papakan po natin sila. Para ipagdasal po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming Yun. salamat. Tama yun. Ipanalangin natin ang Senado para maibalik ang dangal. Dahil yan sa ginawang kabalbalan nitong nitong si Tuta Soto. Di ba? Pinahintulutan niya na mangyari yun sa Senado. Pinahintulutan niya na pasukin ng Senado nitong mga NBI na to. Pwede naman niyang pakiusapan na wag dito sa loob. Sagrado ito. Ito ang last bastion of democracy. Pero hindi yun ang ginawa ni Tuta Soto. Pinapasok pa rin niya. Siyempre, kaya nga sino ba magbibenepisyo kung sakaring madakip si Bato de la Rosa? Alam niyo mga kababayan, domino effect yun. Pag nadakip si Bato de la Rosa, siyempre itong si Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, Senator Jingo Estrada, hindi ho ganyan ang magiging timpla ng Senado kung sakaling mangyari yun. Isipin nyo na lang ho, nadakip itong si Senator Bato. Papasok sa utak nitong ibang mga senador, hindi ko sinasabing matatakot sila. Pero nga mag-iiba yung atmosphere sa Senado pag nagkataon. Parang sinasabi ng administrasyon nun dito sa mga senador na to, kung doon kay Digong, hindi sitting senator yon, hindi sitting government official yon, nagawa namin sa kanya yon, panuurin nyo kami dito kay Bato, ipapadala namin sa The Hague, Netherlands. Kaya para doon sa mga senador, nakokontra sa kagustuhan ng Malacanang, may kalalagyan kayo. Para dito kay Senator Jinggoy, dito kay Senator Joel, Chis Escudero, di ba? Mayayari kayo. Pero dahil hindi nadakip si Senator Bato, nagpunyagi ang interes ng sambayan ng Pilipino. Kaya iba ho ang timpla ng Senado ngayong mga panahon na to. Okay? Ano ho yan? Napakalaking bagay ho. Hindi lang dahil sa napalitan ang liderato, nagkaroon ho ng parang pag-asa yung mga individual na to, itong mga senador na to, na papalag tayo dito. Si Bato nga dumating, papadala sa The Hague, Netherlands. Nanindigan para sa atin, sambayan ng Pilipino. Tayo kung ikukulong dito lang naman sa Pilipinas, binidalaw tayo, hindi tayo ipapadala sa The Hague, Netherlands. Diba? Sipin nyo yun mga kababayan. Isipin nyo yung ginawa ni Senator Bato. Kaya nga, sabi ni Cynthia Villar Juniora, itong si Camille, mas hudas pa kay Judas ang magtatraidor sa 13. Mas hudas pa kay Judas. Ito, tuloy natin ito si Supremo. Ato. Your Salamat. manifestation is Sabay kinamayan siya nitong si Wala nga kayo, masyado kayo mga ang uuwi nyo. noted. And wala ka man sa majority, Senator Lito Lapid, nandiyan ka parate sa puso namin. Ayun. Mr. Oo. President, Senator Pia Cayetano. I'd just like to comment. Gusto ko lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. Sarap yan. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. Yeah. What does the brother say? No, I am trying to figure out bakit Maha Blanca ang binibigay sa kanya. At Suman. Samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid
na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa kolesterol, pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So iniisip ko kung mahal din niya ako o si Senator Pia lang ang kanyang mahal. Mr. President, Yan, dapat ganyan lang yung ambience, di ba? Relax lang. Hindi yung mayat-maya. Ito si Ping Lacson, gusto kasi maya fireworks di ba? Dapat ganyan lang yung ambience. Ganyan lang yung atmosphere dyan. Hindi yung fireworks, leadership change. Mga kabalbalan talaga nitong dalawang aso ni Lisa Araneta na to. Ni Marcos Jr. Paul. Ba't nasan si Lisa? Kayo talaga, oo. Si Win. Kasabay niya nagsimba si Lisa. Ayun, yun pala yun. lalapit ka daw niya sa Diyos. Mr. President, at this juncture, I move that we dispense with the reading of the journal of the 67th session, May 25, 2026. Ayun na nga, segue na ho tayo. Dito sa memo kay Ma'am Corina, kay Ma'am Corina ho tayo. Ang panauhin ho nila syempre hindi na ho natin dapat ano yan, ipakilala yan. Yes, show to pass show. Wala naman ang kanya, wala man ang kanyang programa dyan sa DZRH. Tuloy-tuloy pa rin yan sa pag-yes, show to pass show. Game! Oh. Ano po yung pinakamaikling pananalita para ipaliwanag kung bakit hindi po kinatigan ang TRO? So base po doon sa resolution ng korte, no, very narrow po kasi yung inilabas nila na denial ng TRO. So mayroon pong 4 na requirements ang isang TRO sa ating batas. Una po ay yung clear legal right, na malinaw na karapatan na tinatamasa ng individual na nag-a-apply for the TRO. Pangalawa ay material invasion, mayroon po talagang paglabag doon sa karapatan na iyon. Pangatlo ay clear urgency and then due to an irreparable injury. So mayroon pong pagmamadali na kinakailangan upang maiwasan yung isang damage doon sa partido na hindi na pwedeng ma-correct or maibayaran. At yung last po ay no plain, speedy, adequate remedy. So para simplihan lamang po, no, yung dalawa pong essence nung pag-deny po ng TRO ay una, ayon sa Korte Suprema, hindi pa ho malinaw yung karapatan. Yan. Precisely dahil yung kaso po na main na inihain po ni Senator Bato ay pending pa ho. So yung mga issue ukol doon sa jurisdiction ng ICC, yung application ng RA 9851, yung sa saligang batas natin, kung may requirement ba na dumaan muna ito sa lokal na proseso, hindi pa ho dinidesisyonan ng korte yan at this point. At dahil hindi pa ho niya nadidesisyonan, hindi pa ho raw malinaw yung karapatan ni Senator Bato. Yun po yung unang dahilan. Pangalawa po ay yung lack po ng urgency at material invasion. At ayon po sa korte, no, tinignan nila yung fact na si Senator Bato nasa protective custody ng Senado noong hinihain yung manifestation. Bumalik din sila doon sa statements ni Pangulong Marcos na wala naman purang utos upang arestuhin na si Senator Bato. So at yung kawalan po ng facts, no, na pwede nilang pagbasihan ng kanilang pag-grant na isang TRO. So napaka-narrow po ng ruling na iyon. Hindi pa ko dinidesisyon na ng korte yung main issues na nabanggit ko. Ngunit dahil hindi po ganoon kalinaw yung karapatan ni Senator Bato, ayon sa korte ay hindi mo na nila ginrant yung application niya para sa TRO. Okay. Naku, parang binasa niya itong desisyon, ano? Memorized ni Dean. Nasanay na si Dean dyan. Oo nga, na isa-isa talaga niya. So, Attorney Topacio, you agree that his rights are not clear? Well, unang-una po, I would like to commend Dean Paulo. Napakaganda po nung kanyang analysis talaga. And I couldn't have said it better. Pero sa akin po, while I am fettered, ako po ay limitado sapagkat meron pa po yung motion for reconsideration at yung main case po ay nakabinbin pa, hindi ko pwedeng i-discuss po yung merits o yung details sapagkat sub judice po tayo niyan. Suffice it to state na at tama naman po yung analysis ni Dean Paulo, pero para sa akin po, na-mislead ang korte. Unang-una, nung sinabi ni Pangulong Marcos na wala siyang standing order para arestuhin si Senator De La Rosa. Ang problema po sa ating presidente, hindi yata siya sinusunod ng mga
subordinates niya, meaning the NBI and the DOJ. Ang DOJ is supposed to be the alter ego of the president. Pero ngayon, inutos ang pag-aaresto. So that destroys the lack of urgency. Sapagkat doon, tama nga naman, noong didesisyonan po yung prayer for TRO or status quo order, sinabi malinaw ng ating Pangulo. Wala siyang order. Ngunit dapat po ginalang naman ng mga subordinates niya na may pending case pa at hindi naman dapat ipinag-utos. Kaya sa MR po namin, i-allege namin niya na ngayon, kung noon man ay wala, maaring ngayon ay meron na sapagkat in order na ng manhunt, etc. Ang dami nang Actually, sinabi. naguguluhan na po ako Kaya eh. ako rin po actually. Meron ba o wala? Meron ba o wala? Preno ba o hindi? Pero Attorney Ferdy, tingin nyo itong kawalan ng TRO, pinipigilan ba ang mga law enforcers na ipatupad ang arrest warrant? Para sa akin po, ang makapag-implement lang fully ng arrest warrant ay kung sasabihin na pwedeng ang warrant ng ICC ay implement directly dito sa Pilipinas without bypassing the local courts in violation of the due process clause and the inviolability ng person, places, houses, and effects against unreasonable searches and seizures na nasa konstitusyon, yun po ang pwedeng maging ruling at yan po ay kailangang hintayin yung main case. In the meantime, a becoming modesty and the appropriate respect should be accorded by the executive to the judiciary while the case is still pending. So, ito po ba ang parang pinakabuod doong dissenting opinion? Nabasa na po ninyo yung sa Supreme Court decision? Opo. Yes. Oo. Ang para sa akin po, ang bottom line ng mga dissenting opinion ay aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ibig sabihin, kung maaaresto si Senator De La Rosa at tulad ng nangyari kay Pangulong Duterte ay biglaan na lang without affording him any judicial recourse ay dadalhin sa Hague, magiging moot and academic na po. So, para sa kanila, the court should rather err on the side of individual liberties and the protection of the Bill of Rights. Kasi nakasulat dito, Willard. Pangalawa sa kanilang pangalawa sa pag-enumerate sa dissenting opinion, Section 17 of Republic Act 9851 is unconstitutional. You agree? Para sa akin po, kung magkakaroon ng surrender without going through the judicial process, ay unconstitutional po talaga yan. Sapagkat para sa akin po, isa lang po dapat ang tandaan ng kahit sinong Pilipino. Nakalagay po sa Sections 1 and 2 of Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process, and no warrant of arrest should issue except upon an order of a judge after personally determining probable cause and after examining the complainant and the witnesses he may produce. At ang korte po, yung judge na sinasabi po sa Bill of Rights, is none other than a judge of a court in the Philippines sapagkat nakalagay sa Section 1, Article 8 ng ating Constitution referring to the judiciary, judicial power is exercised by the Supreme Court and such lower courts as the law may create. Yan lamang sinasabing judge, a judge sa Pilipinas, no other judge, no other court. Dean Paulo, saan po kaya sa inyong pag-aanalisa nanggagaling yung kalituhan tungkol sa aarestuhin na ba o hindi pa? Una po, yung kalituhan po, nanggagaling din siya dun sa hindi naman po ganun kadali itong kaso na ito. At hindi ko sinasabi na wala pong batas na nag-a-apply, but more of, nag-i-interact po kasi yung dalawang mahalagang sistema. May international system ka po on criminal justice, mayroon din namang domestic principles natin. So, agree ako kay Attorney Ferdy na mayroon talagang provisions sa Article 3, Section 2 na nagsasabi na walang warrant na pwedeng mag-issue except through a judge. No? So, and I think ang nagkakatalo po ay kung yung huwes po ba na iyon necessarily means a Philippine judge or a domestic judge. I think kung titignan natin yung mga komento, yung opinions ng mga mahistrado kagabi, yung isa pong sagot dyan na potentially ay galing doon sa concurring opinion ni Justice Singh. According po kay Justice Singh, kailangan tignan po yung Article 3, Section 2, yung warrant requirement sa mas malaking konteksto noong International Criminal Court System.
At ayon ho sa kanya, no, yung dahil naman dito yung proseso ng pag-i-issue ng isang warrant sa ICC ay dumaan din sa maraming proseso, hindi po pakay nung Article 3 Section 2 na i-frustrate yung warrant na iyon by giving a second chance doon sa Philippine courts natin na essentially overrule yung international court system. So, yun po yung isang argumento para roon. Yung sinasabi po ni Attorney Ferdy naman ay argumento para doon sa side na nagsasabi na kailangan po talaga ng domestic warrant. Kasi noong 1987, nung ginawa yung sa Ligang Batas, ay wala naman pong international court system. So it necessarily refers to a Philippine judge. So ito po yung pinag-aawayan din sa main case na, to be clear, hindi pa ko niresolba ng korte dito sa TRO. Ano po kaya ang timeline na inaasahan natin para sa desisyon na ito in the bigger case to determine whether the ICC has jurisdiction over the Philippines? Kailan po kaya mangyayari yun? Well, medyo matagal na po kasi pending yung argumento na yun sa Korte Suprema, no? Hindi lamang po siya dito sa case ni Senator Bato, nahain na po yung argumento na yan doon sa kaso ni Pangulong Duterte mismo. Kung tama ko yung alala ko, nagkaroon din po kasi ng petitions laban doon. Pero hanggang ngayon po, hindi pa po siya nadedesisyon ng Korte. Guessing game po talaga kung kailan magdedesisyon yung Korte natin. So, ang short answer po dyan ay wala pong clear timeline, no? Kung kailan po sila maglalabas ng opinion. Sa ICC, nagdesisyon po sila ng malinaw that they do have jurisdiction over the case and the personality who is former President Rodrigo Duterte. Kung ano po ang implikasyon kung ang Korte Suprema po ay magdedesisyon na wala po silang jurisdiction sa atin? Even if the alleged crime was committed during the time when we were still ICC members. So dito po ulit babalik to yung difficulty ng kaso na ito na meron po kasi tayong sistema sa international law, may sistema din po tayo sa domestic system natin. Yung Korte Suprema po ang pinakamataas na otoridad natin sa ating domestic system. So kung sabihin po nila na unconstitutional yung arrest laban kay, hindi lamang kay Senator Bato but kay Pangulong Duterte, yun po ang batas sa atin, no, na hindi po tama na hindi dumaan sa lokal na korte. Pero hindi po nun naapektuhan yung proceeding na nangyayari na ngayon sa Dahig. So kahit ipag-utos po halimbawa ng korte yung pagbabalik ng Pilipinas or pagbabalik ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, hindi po yun necessarily gagalangin ng ICC, no? Or hindi po sila necessarily susunod doon. Hindi rin po magkakaroon ng kapangyarihan yung mga authorities ng Pilipinas na magpumilit pumunta sa Dahig at pumilit na kunin si Pangulong Duterte. So may ganoon po talaga na realities. Do you see that happening? Ito pong, kunwari, nagdesisyon ng Korte Suprema, hindi, walang jurisdiction sa atin ng ICC. May pupunta na batalyon doon sa Dahig. At ano? Wala naman tayong Hague Invasion Act eh. Kaya Oo, nga. hindi tulad ng Amerika. But before that, Ma'am Corina, Sir Willard, allow me to disagree with Dean Paulo. Sabi niya kasi, tricky, mahirap. Para sa akin, napakadali lang po eh. As between international law and the Constitution should always prevail, at least within our country, sapagkat yan ang highest law. Tama po si Senior Associate Justice Marvic Leonen. Ang status lamang po ng international law, even under the doctrine of incorporation and transformation, ay kasing taas lamang po siya ng isang act of Congress or statute. At ano po ang prinsipyo pagdating sa statute? A statute can never go against the Constitution. So, ang nangyari po, yung contention ni Dean Paulo, with all due respect, parang tayo hindi natin pwedeng ipilit yung desisyon natin sa Hague. Eh bakit yung Hague? Pinipilit nila yung desisyon nila rito by bypassing our courts. Hindi pwedeng ganon. That will make international law, that will make an international court superior to our Constitution, and as a sovereign nation, as an independent nation, that is something that we should never allow. Never. But the alleged crimes were committed, supposedly, at that time when we agreed Ganda that the ng argumento ICC nitong, had jurisdiction on the Philippines. Ganda ng mga punto de vista Usapan nila. po yun kasi we withdrew in 2019 if we can all recall.
yung investigasyon pa niya nag-umpisa ng 2021 lamang after we had withdrawn. So it's one thing to have jurisdiction over the crime. It's another thing in the with respect to the situation of Senator Bato na ma-implement yan ngayon that we have withdrawn from the statute kasi in order to extradite, in order to surrender under Section 17 of 9851, dapat may applicable extradition treaty or extradition law and other treaties. Sa ngayon, wala tayong treaty. Wala tayo sa Rome Statute. So, Dean Paulo, I think that seems to be one of the cruxes of this entire argument. Ano po? Yung timeline na 2019, bumitaw na tayo sa ICC. Yung investigasyon nagsimula 2021, wala na naman tayo sa ilalim. Pero ang sinasabing krimen nangyari nung tayo ay miyembro pa rin. How do you resolve that? Kasi ang basa ko kasi no, dito sa Constitution natin is that meron din kasi tayong, along with Article 3, Section 2 sa Saligang Batas, na tama ko yung pag-quote ni Attorney Ferdino, may constitutional commitments din tayo sa international system. So pag tinignan niyo yung Article 2, Section 2, mayroon dong provision says na yung Philippines follows the generally accepted principles of international law. Pagdating relevant to the ICCTP, yung Article 7, Section 21, na nagiging yung transformation clause na tinatawag natin. So yung mga treaties na sinasang-ayunan ng Pilipinas, nagiging bahagi yan ng ating sistema. Tama si Atty. Topacio, pagdating dun sa sinasabi ni Justice Leone na yung dualist system, nauna yung Saligang Batas para sa Korte Suprema. Pero I think precisely yung possible na interpretation doon ay nasa Saligang Batas natin mismo yung pag-subscribe dito sa international commitments natin. And I think pagdating ko kasi doon sa ICC investigation, mayroon po talagang provision doon na bagaman mag-withdraw po yung isang bansa, bound pa rin po siya to comply yung residual obligations niya doon sa ICC, kabilang doon yung investigasyon sa mga nangyaring international crimes habang partido pa siya doon sa Rome Statute. So in this case, mawawalan po ng saysay yung mga provisions on, just to provide for counter reading ko, mawawalan ng saysay yung provisions natin doon sa international commitments natin kung yung pagbasa po sa Article 3, Section 2 ay narrow or makitid na kailangan po talagang huwes ng Pilipinas. So yung suggestion po ng ibang separate opinions, I think kay Justice Singh nga po, ay tignan niyo po ito ng buo, yung sistema natin. Na kung mayroon nga pong international system na may international criminal process tayo, bahagi po nun yung pagbabasa or bahagi po ng pagbabasa ng Article 3, Section 2 ay pag-unawa na may ganoon po tayong sistema. At ang core po kasi ng provision dun sa warrant requirements sa ating Saligang Batas ay huwag lang yung basta-bastang pag-aaresto, kailangan dumaan sa proseso. And I think yung opinion po na yun says na may proseso naman po, hindi sa harap ng mga korte natin, pero proseso ito na bahagi ng ating sistema dahil kasama nga tayo dun sa international community. So bago natin komentuhan yung tungkol sa implikasyon naman na karamihan sa mga Supreme Court justices ay kumatig doon sa pag-deny ng TRO. Sino-sino ba ang mga bumoto, Willard? Unang-una si Chief Justice Hesmundo. Siya ay pumabor na hindi na dapat bigyan ng TRO. Okay. Tapos nandyan din siyempre si Senior Associate Justice Marvic Leonen, and then Justice Joseph Lopez also, and even of course Justice Kagiwa among them. And then sa mga hindi naman sumang-ayon, dissenting opinion, kasama dyan si Justice Amy Lazaro Javier, and also Henry Inting. Bali ilan ang Nine ang 5-1. 951, Oo, ayun. boto. So palagay po ba ninyo, may implikasyon po na ganun po ang naging desisyon, ang hatian ng desisyon? Sa akin po, Ma'am Corina, Sir Willard, ayoko nang i-dignify yan eh. Sapagkat, ang sabi nga ng tatay ko sa akin, at pagka nasa level na ng Supreme Court, pagka-appoint sa'yo ng Pangulo, you should only say two things to the President.
thank you and damn you. Kasi dapat, independent ka na eh. You should be at the chill and distant heights. So ayoko nang patulan yung politika-politika na yan. I have the highest respect for our justices na they voted according to their beliefs and their conscience. Ang problema lang kasi, ginugulo nga. Ayoko na kasing mamulitika dyan eh. Hindi naman tayo UP College of Law na lahat pinupolitika eh, no? Pero just a brief rejoinder to Dean Paulo. Yung sinasabi po niyang part nga ng batas natin under the Constitution itself. But merong non-negotiable dyan. Yung Bill of Rights, yung due process na hindi lamang sa Constitution natin makikita, ngunit sa Universal Declaration of Human Rights at saka sa International Declaration of Civil and Political Rights, nandun rin yun ang word na due process. Due process is something that hears before it condemns. Tanong ko kay Dean Paulo, si Senator De La Rosa ba ay na-represent nung inisyo yung warrant? Nung naglitis ba para malaman kung dapat mag-issue o hindi ng warrant, meron bang kinatawan si Senator De La Rosa? In fact, secret nga yung warrant eh. So, Dean Paulo, where is the due process there? Nadinig ba ang panig ni Senator De La Rosa? Nako. Parang Court of the Star Chamber yan ng medieval times eh, na nilitis ka, hindi mo alam. What do you think, Dean Paulo? I think maganda ko yung point no, na yung warrant proceeding nga po ay secret at hindi naman po represented yung partido doon sa warrant proceeding. Pero hindi po yung naiiba doon sa domestic processes natin. Sa domestic process din po natin, hindi naman po represented yung abogado eh. Sa judge at the warrant stage. At na-issue po yung warrant na hindi talaga alam nung accused dahil po kung malalaman po na accused ahead of time yung warrant, precisely magkakaroon siya ng incentive or reason na hindi na po tumalima doon sa utos ng korte na humarap siya sa trial. So I think na-account din po yun doon sa separate concurring opinions. So napag-usapan nila yung proseso sa ICC, ano ba yung mga safeguards upang ensure na hindi lang kung sino-sino yung dadamputin ng ICC, dumaan siya through various initial investigations at independent na assessment ng ICC mismo, hindi lamang yung prosecutor. So parang I think it mirrors closely yung domestic process natin. Attorney Ferdy, na-file na ho ba yung MR? Opo, ipa-file na po namin. Ang main counsels po kasi for the Supreme Court are Attorneys Torion and Bondoc. Pero isa nga po yung i-raise namin. Kasi with all due respect to Dean Paulo, the comparison is ludicrous. Kasi dito may preliminary investigation. Dito meron kang counter affidavit. Baka meron ka pang rejoinder affidavit. At lahat yan ay mababasa ng huwes in determining probable cause. Doon, walay, nada, silch. O paano mo sasabihin may due process in accordance with our standards? Mas mataas pong standards ng Pilipinas sa ICC kung gano'n. Bakit pababayaan natin ang isang mamamayan ay subject himself to standards lower than our Constitution? Para na tayong vassal state yan. Attorney Ferdy, paano nyo po i-address itong sinabi halimbawa ni Justice Singh na hindi dapat maging talisman daw o panangga yung pananagutan itong mga constitutional rights ng isang akusado? Well, that is true. But with all due respect to the good justice, we must hearken back to the fundamental principle of criminal law that accusation is not synonymous with guilt. That pronouncement seems to assume na guilty na. But in the eyes of our law, not only is accusation not synonymous with guilt, the accused is at all times presumed innocent. If we are going to presume na siya ay guilty na at nagpapalusot lamang siya, that turns all the constitutional guarantees against arrest on its head. Parang baliktad na po. Okay. Parang ano, no? Parang dahil nga siya'y nasa Pilipinas, well, that's the problem of the ICC. He is still in the Philippines and he is still governed by our laws. Yun ang hindi masyadong... Well, anyway, pag lumabas na itong desisyon ng Korte Suprema, Attorney Topacio, at saka na lang po tayo malilinawan. Kasi parang iniisip ko, is it possible that Dean Paulo, is it possible that if the Supreme Court decides that we are not under the jurisdiction of the ICC, mapapabalik ba dito sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte?
Well, if nagdesisyon po yung korte natin na wala po sa ICC, parang hindi ko rin po makita kung paano i-enforce ng Korte Suprema yung pagbabalik. Siguro po maaaring yung executive department natin bilang pagsunod doon sa desisyon ay mag-file ng isang request, no? Para ibalik po. Pero I think it highlights nga po yung pagkaka-unique nitong proseso na ito. Kinikilala naman natin na hindi siya normal na bahagi ng ating judicial process kasi wala pong control ang Korte Suprema sa ICC. In the same way na wala pong control yung ICC natin sa Korte Suprema, no? Magkahiwalay po talaga yung plane nila o yung spheres nila. But that said, no, yung siguro ang tanong kasi ultimately from an academic perspective sa akin ay paano po natin babasahin yung saligang batas natin kabilang na yung mga protections para sa due process at a time when pumayag tayo sa isang sistema na kinikilala na marahil hindi sapat, no, yung domestic law or domestic processes natin upang magbigay ng hustisya sa mga krimen of an international character or yung seryosong mga krimen, kabilang na yung mga crimes against humanity. So may dalawang choices tayo eh. Una ay yung makitid, narrow talaga na reading ng Article 3 Section 2 na kailangan may warrant, kailangan huwes ng Pilipinas yung nag-issue. But pwede din kasi mas holistic yung basa na hindi naman sinabi ng Article 3 Section 2 na Pilipinas na huwes. Hindi naman niya pinagbabawal yung pagtalima natin sa mga international commitments. And therefore, baka mas holistic yung pagbabasa na as long as mayroong proseso, especially sa international court, no, na kamukha naman ng proseso sa atin, then hindi naman nalalabag yung ating saligang batas. So yun yung, I think, core gravamen, so to speak, no, nung pinag-aawayan natin dun sa kaso. Kanina naitanong na ni Corina kay Dean Paulo kung yung timeline sa kasong ito. Pero para sa inyo po, Attorney Ferdy, how urgent is this case? Kumbaga, how soon should the Supreme Court decide on the main issue? I would not be so presumptuous as to second-guess the highest court. Sa akin lamang, well, I know that our honorable justices appreciate the gravity of the situation, the importance of the issues before them, at in its own good time, I'm sure that they will come up with a reasoned and just decision. Oo, because pending that decision, nagkakagulo tayo dito. At kanya-kanya tayo ng highlight. Kanya-kanya tayong stabilo. Ayan, parang hindi natin lalo maintindihan. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Topacio. Yes, Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ng ating reaction videos. Always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Yung aking pakiusap na markahan nyo lahat ng congressman na umuo sa impeachment ni VP Sara dyan sa House of Representatives. Sa 2028 national election, huwag nyo nang iboto. Kung sino man makakalaban nila, subukan nyo ho yung mga yan. Baka yung mga yan hindi ho ibenta ang inyong mga interes kapalit ng 20 million. O di naman kaya, proyekto. Maraming salamat ho. Sasabihin proyekto nila na kung saan pagkakakitaan pa rin nila ho yung mga kababayan. Mahal natin Pilipinas. God save the Philippines.